Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na tawagin na lang natin sa pangalang Belinda. Karanasan niya ito mismo. Nangyari noong 1972 sa lugar ng Manay, Davao Oriental. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami ang bayan ng Manay sa probinsya ng Davao Oriental, ikaduluduluhan na ng Pilipinas. Kaya naman hindi maikakaila nung mga panahon na to, makaluma pa din ang pamamaraan ng mga taong naninirahan dito. Tulad ng pag-iigib ng tubig sa balon, paggamit ng kalabaw bilang transportasyon, at kahit na may kalan na digasol, panggatong pa din ang ginagamit nila Belinda nung panahon na yun. Kaya naman dito ay awang-awa siya sa mga magulang niya dahil batid niya ang hirap ng mga to. Gusto niya sanang tumulong pero wala siyang magawa dahil sa kapansanan niyang dinadala nung panahon na yun. Oo, siya ay ipinanganak na isang bulag. Naibubuka naman niya ang mga mata niya pero wala itong nakikitang kahit na ano. Kaya naman palagi lang siyang nasa bahay nun. Hindi na din siya nakapag-aral dahil wala namang paaralan para sa mga katulad niya doon sa lugar nila. Pero hindi siya nagpadaig sa kung ano man ang karamdaman niya. Nung tumungtong siya ng 9 na taon, pinilit niyang pag-aralan ng lahat upang sa ganun, hindi naman siya pabigat sa pamilya niya. Una niyang pinag-aralan ay yung mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis, pagdidilig ng mga halaman upang pagdating ng mga magulang niya ay kakaunti na lang ang gagawin ng mga to. Sunod naman niyang pinag-aralan nun ay kung paano makakarating doon sa balon na pinagkukuhanan nila ng tubig. Medyo nahirapan siyang makabisado ang daan. Pero sa tulong ng nakababata niyang kapatid, maging ang alaga nilang kalabaw na siyang kasama nila, nagawa naman niya ito. Kaya naman nung panahon na yun ay tuwang-tuwa ang mga magulang niya dahil pinipilit ni Belinda na maging normal sa kabila ng kapansanan niya. Pero hindi lang yun ang nalaman ng mga magulang niya dahil nababalitaan ng mga to kung gaano kabait itong si Belinda sa ibang tao. Andun na yung matulungin ito, magalang, at palaging nagpapayo sa ibang tao na huwag makakalimot sa Panginoon dahil utang natin ang buhay natin sa Kanya. Bukod pa dun, nagawa din ni Belindang pag-aralan na magpunta sa simbahan nang wala siyang kasama. Kaya naman hindi makapaniwala ang magulang niya sa determinasyong taglay ni Belinda. At hindi nga nagtagal, sa simbahan na to na siya nakahanap ng ikalawang tahanan niya. Hindi hadlang ang kapansanan niya upang makapaglingkod siya sa Panginoon. Dumaan ang mga panahon na naging normal ang lahat para sa pamilya ni Belinda. Ang nangyari pa nga noon, hindi nila inasahan na may magpupuntang mga kabataan sa bahay nila para turuan ni Belinda ang mga to ng mga salita ng Panginoon. Kaya naman hindi lang magulang niya ang natutuwa sa mga ginagawa niya, maging ang mga kababaryo nila noon laking pasalamat sa kanya dahil mismong siya ang gumagawa ng paraan upang sa murang edad ng mga kabataan doon, napapalapit na ang loob ng mga to sa Panginoon. Hanggang isang araw, habang mahimbing siyang natutulog, bigla siyang nakarinig
ng napakaganda at napakamalumanay na tinig na animoy nang gagaling sa isang anghel. Ang sabi ng tinig sa kanya, "Belinda, ikaw ay may pambihirang puso sa kapwa, maging sa ating Panginoon. Ipagpatuloy mo lang ang mga ganyang gawain at ipinapangako ng Panginoon na balang araw may gantimpala siya sa mga kabutihang ginagawa mo." Hindi niya alam kung kanino nang gagaling ang tinig na yun. Pero nung narinig niya yun, gumaan ang pakiramdam niya at para bang nilinis ang kanyang kaluluwa. Kinaumagahan nga, kakaibang sigla ang nararamdaman niya nun at hindi yun normal para sa kanya. Lumipas pa nga ang mga buwan na taon at patuloy lang siya sa mga ginagawa niyang pangangaral tungkol sa mga salita ng Panginoon. Pero nung nasa edad na 24 na siya, may isang pangyayari sa buhay niya na hindi niya makakalimutan kailanman. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan uli siya ng pagtulog, napanaginipan na naman niya ang napakagandang tinig na yun. Ilang taon na ang nakaraan mula nang huli niyang mapanaginipan ito. Pero sa puntong yun, iba na ang nangyari. At maniwala man kayo o hindi, isang himala ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ayon sa boses na to, pinatunayan mo na karapat-dapat ka na bigyan ng gantimpala sa mga kabutihang ginagawa mo, maging ang pag-aalay mo ng buhay sa Panginoon. Nandito ako upang tuparin ang utos ng Panginoon na ikaw, Belinda, ay pagkakalooban ng paningin upang magkaroon ka ng tsansang makita ang magagandang nilikha ng Diyos at para na din mas lalo mo pang mapalawig ang pamamahayag sa lahat ng turo ng makapangyarihang Panginoon. Sa puntong yun, bigla niyang naramdaman ng malamig na hangin na tumama sa mga mata niya. Tapos nun, nagsabi ang tinig na yon sa kanya ng, "Ngayon, Belinda, subukan mong idilat ang mga mata mo upang makita mo na ang itsura ng mga mahal mo. Dahil alam kong matagal mo nang inaasam ito." Si Belinda naman, walang pag-aalinlangang sinunod ang inutos sa kanya at dahan-dahan nga niyang idinilat ang mga mata niya. At doon, isang napakalakas na liwanag ang bumungad sa kanya, kaya naman agad uli siyang napapikit nun. Pero nagtaka na siya nun. Diba dapat purong itim lang ang makikita niya gawa ng bulag nga siya? Maya-maya pa, narinig niya uli ang tinig na yon na nagsasabi ng, "Huwag kang matakot. Sige, dahan-dahan mong idilat ang mga mata mo." Nung narinig niya yon, dahan-dahan nga niyang idinilat ang mata niya. At doon, sa unang pagkakataon nga, ay nakakita siya at namangha pa dahil ang lugar na kinaroroonan niya tila ba paraisong punong-puno ng mga bulaklak na may sariwang hanging umiihip dito. Pero hindi talaga yon ang ikinamangha niya dahil sa harap niya mismo may babaeng nakatayo na talaga namang napakaamo ng muka. Habang nakatingin siya dito, nagsalita yung babaeng yun at nagsabi ito ng, "Ayan, Belinda, natupad na ang pangako ng Panginoon sa iyo. Nalulugod ako dahil pinapatunayan mo na sa mundo niyo ay may nananaig pa ding kabutihan.
Naway mas marami ka pang taong maturuan at mabigyan ng tulong upang mailapit nila ang mga sarili nila sa Amang lumikha. Matapos ngang magsalita ng babaeng yun, dahan-dahan itong lumalabo hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Kasunod nun, naramdaman naman niya na para bang may umuuga sa katawan niya. Nang bigla na lang siyang naalimpungatan at napabangon dahil sa gulat. Doon pala ay pilit siyang ginigising ng nanay niya dahil natakot ito. Gawa ng panay daw ang ungol niya na tila ba may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Pero bigla na lang tumulo ang luha ni Belinda dahil sa hinaba-haba ng panahon. Sa unang pagkakataon, nasilayan na niya ang itsura ng pinakamamahal niyang ina. Agad siyang yumakap dito ng mahigpit, kaya naman nagtaka ang nanay niya at nagtanong ito kung bakit. Dali-dali naman siyang sumagot ng, "Nay, nakikita ko na po kayo. Nakakakita na po ako, Nay." Napahinto naman ng ilang segundo ang nanay niya dahil tila ba nabigla ito sa narinig niya. Tinanong siya ng nanay niya kung totoo bang nakakakita na siya. Ang sagot niya nun, "Opo, Nay. Ayan oh, may nunal pa nga kayo sa noo." Kaya naman napayakap din ng mahigpit ang nanay niya sa kanya. Sa puntong yun, agad na tinawag ng nanay niya ang tatay nila at pinagmamadali itong lumapit doon. Pagdating ng tatay nila, agad nakita ni Belinda ang napakagwapong itsura ng tatay niya. Kaya napatayo siya at agad na tumakbo papunta sa tatay niya. Nagtataka naman ang tatay niya noon dahil kita nito na nag-iiyakan ng mag-ina. Agad nitong tinanong si Belinda na nooy mahigpit na nakayakap sa kanya kung ano ba ang problema. Dali-dali namang sumagot ang nanay niya at sinabing si Belinda himalang nakakakita na. Doon nga ay kakaibang kasiyahan ang naramdaman ng buong pamilya. Tinanong ng magulang ni Belinda kung paano siya bigla na lang nakakita. Ang sagot naman niya, hindi din niya alam ang dahilan. Pero isang bagay ang ikinuwento niya sa mga to. At yun ay yung tungkol sa panaginip niya doon sa babaeng may napakagandang tinig at maaliwalas na itsura. Doon ay hindi na pinagdudahan ng magulang niya na pinagkaloob ng may kapal ang paningin na yon ni Belinda. Dahil mismo ang mga to ang nakakakita kung gaano kalapit ang loob ni Belinda sa Panginoon. Bukod pa doon, saksi din ang mga to sa ginagawang pagpapalaganap ni Belinda ng mga salita at aral ng Panginoon. Kaya naman agad na lumaganap ang balitang yon sa buong bayan nila. At ang nangyari pa, yung mga taong dati ay naliligaw ng landas, ngayon nagbabalik loob na sa Panginoon sa pamamagitan nga ni Belinda. At nung panahon nga na yon ay hindi na lang bata ang nakikinig sa kanya. May mga binata na din. At lalong-lalo na ang mga matatandang nasa dapit hapon na ng kanilang mga buhay. Natutuwa naman ang magulang niya dahil maraming tao ang nagbabago nang dahil kay Belinda. Nung panahon din na to, nag-aral na din siyang magbasa at sumulat nang sa ganung paraan, mas mapapaintindi niya sa mga tao ang mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon. Makalipas ang ilang buwan, isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog,
Nagpakita na naman sa kanya yung babaeng nakausap niya bago siya nagkaroon ng paningin. Ang sabi ng babaeng to, "Belinda, gawa ng marami ng tao ang naniniwala sa'yo. At dahil na din sa patuloy mong pananalig sa Panginoon, bibigyan kita ng kakayahan upang makatulong ka palalo sa kapwa. Magmula ngayon, kikilalanin ka pa ng karamihan dahil sa angking kakayahan na ipagkakaloob ko sa iyo." Kinaumagahan nga ay agad na tinignan ni Belinda ang buong katawan niya kung may nagbago ba dito. 'Di ba? Ang sabi ng babae sa panaginip niya may ipagkakaloob daw sa kanya. Pero wala naman siyang nakikita o nararamdaman kahit na anong pagbabago sa buong katawan niya. Pero makalipas lang ang ilan pang mga araw, isang hapon, habang nagtuturo siya ng ilang salita tungkol sa Biblia, may ginang na bigla na lang nagmamadaling lumapit sa kanya at natatarantang humihingi ng tulong niya. Ayon dito, yung anak daw niyang binata, aksidenteng nasipa ng kalabaw at tila nagkaroon ito ng bali sa tadyang. Hindi naman alam ni Belinda ang gagawin niya nung panahon na yun. Hindi naman siya manggagamot at lalong hindi naman siya doktor. Pero kitang-kita niya ang labis na pag-aalala sa itsura ng ginang na yun. Naawa siya dito. Kaya kahit hindi naman niya alam ang gagawin niya, sumama na lang siya dito para tignan kung ano ang magagawa niya. Pagdating niya doon sa bahay ng ginang, kita niya ang binata na nakaratay lamang sa higaan at hirap na hirap ito dahil sa bawat paggalaw nito may matinding sakit tong nararamdaman. Wala siyang ibang alam na gawin kung hindi ipagdasal lang ang batang yun. Nilapitan niya ito. Hinawakan ng parte ng katawan na may diferensya. At doon, todo ang pagdarasal niya na sana mapawi na ang iniinda ng binatang yun. Ilang minuto pa ang lumipas matapos ang ginawa niya. Alam niya na walang pagbabagong nangyari. Kaya naman tinapat na niya ang ginang at sinabi niyang mas mainam na humingi na ng tulong sa iba upang dalhin na sa pagamutan ng anak nito. Dagdag pa ni Belinda, tutulong siya upang makahanap ng masasakyan para mas mapadali ang paghahatid nila sa pagamutan sa binatang yun. Hindi naman yun dinamdam ng ginang. Alam naman niyang hindi naman talaga manggagamot si Belinda. Kaya naman tumango na lang ito. Pero paglabas ni Belinda ng bahay na yun, nung naglalakad na siya papalayo, bigla niyang narinig ang boses ng binata na tinatawag ang pangalan niya. Paglingon niya dito, hindi siya makapaniwala nang makita niyang nakatayo ang binatang yon sa pintuan ng bahay habang katabi nito ang nanay niya. Hindi siya nakaimik ng ilang segundo nun dahil nagtataka siya kung papaanong nangyari yun. 'Di ba? Kapag nabalian ka ng tadyang, mahihirapan ka ng tumayo. Pero yung binatang yun, nakangiti at tila ba walang kahit na anong nangyari dito. Nilapitan kaagad siya nung mag-ina at doon, todo ang naging pasasalamat ng mga to sa kanya. Hindi niya mapaniwalaan na siya ba talaga ang nakapagpagaling sa binatang yun nang bigla niyang naalala yung panaginip niya na kung saan may ipagkakaloob daw sa kanya na isang kakayahan. Kumalat kaagad ang balitang yon sa bayan nila, maging sa mga karatig bayan nito.
Kaya naman magmula nun, dumagsa na din ang mga taong nangangailangan ng tulong niya. Hanggang sa panahon na to, kahit na may edad na siya, patuloy pa din ang ginagawa niyang pagtulong. Pero 2 taon lang ang nakaraan mula sa kasalukuyang taon. Muli niyang napanaginipan yung babae at sinabihan siya nito ng nalalapit na daw ang pagsundo nito sa kanya. Na bagay naman na ikinatuwa ni Belinda dahil alam niya nagawa na niya ang misyon niya dito sa lupa. Kaya handa na siya sa kung ano paman ang plano sa kanya ng Panginoon. Pero sa hinaba-haba ng panahon, ngayon pa lang niya napagtanto na ang babaeng madalas na kumausap sa kanya ay walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Ayun ayos. Alam nyo na, dito natin mapapatunayan na kapag puro kabaitan at paglapit sa Panginoon ang ginagawa natin, tsak nagagantimpalaan tayo ng may kapal. Kung magkamali man tayo, huwag tayong tumigil sa paghingi ng tawad dahil alam naman natin na palagi niya tayong pinapakinggan. Kaya sa mga kapatid natin na nakagawa ng kasalanan dyan, maliit man o malaki, hindi pa huli ang lahat para sa atin. Yun lang. Bago pa tuluyang matapos ang kwento natin, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Michelle Cedron, Ma'am Roslyn Arante, Ma'am Yen de la Peña, Ma'am April Harencio, Ma'am Baby Saralyn Armado, Bathala Adventure PH. YouTube channel po ito, kaya tulungan po natin siya. Ma'am Aubrey Delgado, Ominous Cookie. Subscribe din kayo dito Magaling na horror narrator to, kaya sana tulungan natin siyang maka 1K subscriber. Kabilugan ng Buwan Horror TV. Subscribe din kayo dito. Ito yung mga bago nating horror narrator. Kaya tulungan din natin siya. At sa 2 punong babaylan members ko na sila Sir John Gutang at kay Ma'am Josephine Juanite Rubielos. Shoutout ko na din yung mga mahal kong tagapakinig na sila Marife Ferrer Kikuchi, Majin Giliergan, Lisel Canceran, sa asawa ni Aldrin Aquino na si Joe Abalos, at kay Bernie Tangaro. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.